Magandang umaga ulit mga karakul, mga kalodi, mga kamaster. Okay, another day, another ref to repair. Yan ang uso ngayon mga kamaster. Kung makikita nyo ito yung ref na nagkaroon ng leak dyan sa kanyang auxiliary line dito sa kanyang pinto. Okay, simple lang ang ating ginawa mga kamaster dahil may leak na yun sa loob ng system. So sinukat natin yung papunta doon sa may pinto na auxiliary line dyan sa ilalim ng body ng ating ref. Yan kasi ay ginagamit na heater para hindi mag-moist yung gilid ng ref. So sa pagkakataong ito, ang may-ari gusto pang ma-save yung ref kaya sinabi ko na ganito ang gagawin natin. Lalagyan natin ng coil, ibabypass natin yung auxiliary line dyan sa kanyang pinto kasi hindi na natin yan mahanap kung saan dyan. At ang mangyayari nga lang mayroon siyang moist na konti kapag gumagana na yung ating ref. Pero effective naman ito mga kamaster. So ganyan ang ginawa natin, nag-coil tayo sinukat natin yung auxiliary line na galing dyan sa may pinto. So, for short, kinuha natin kung gaano kahaba yung line na yan na galing dyan sa may pinto. Then, kumuha tayo ng tubo. Yung tubo na mas maliit sa 1/4. Nakalimutan ko lang, alam ko 316 yata yan mga master. At ating kinoil yan, gamit yung mapgas natin or any kind na round tube para makabuo tayo ng coil. At ito nga mga master, ihihinang natin ito after ng condenser kasi yan yung line niya dyan. After ng condenser, didiretso dapat doon sa may auxiliary line. So bypass na natin mga master yun kasi may leak ngayon sa body. So ang ginawa natin yung coil na yung ipadadaan natin ngayon dyan. So after ng condenser, yung coil, then filter, then sa capillary tube. Takal mag-isip mga kamaster, nawawala sa isip. At gamit yung ating mapgas, inihinang natin ito. Mapgas at silverad. Alam mo na yan. Alam mo na yan kung ikaw ay isang technician. So napakasimple lang na gagawin natin dito. So nilagyan natin ng coil at saka hinang lang and then saka na tayo magre-reprocess. Okay, so hindi ko na ipapakita dito kung paano i-reprocess to kasi may mga video na tayo dyan kung paano ang mag-reprocess. So ito yung ginagawa natin pagkatapos nating hinangin pati na yung capillary tube. Tapos since wala tayong vacuum pump na dala, ang gagawin natin dito gagamit tayo ng self-vacuum method. So, nandyan din sa ating mga video yung mga ganyang method. So, ang tanging gagawin nyo na lang is search nyo dyan. Self-vacuum method, lalabas na yan. Tapos, ilagay nyo lang yung ating pangalan dyan. Rockcool Air Conditioning Master Channel. Master Channel, Rockcool Air Conditioning. Iisa lang yan. So, ayan na nga ang gagawin natin mga kamaster, mga kalodi, mga karakul. At sana naman kung dumating ka na sa puntong ito, baka naman, bikini man, pwede naman nating i-subscribe ang ating channel at i-like na rin natin at i-share. Napaka-dali lang naman gawin yan. At wala namang bayad yan mga kalodi. Ang akin lang para lang ma-inspired kami na gumawa ng mga video na ganito. Libre do No worries kayo dyan. Ang kailangan lang namin ay ang inyong suporta. And then pag nahinang na natin yung kanyang coil na ginawa natin, it's time to put an access valve. Diba? English yun So naglagay na tayo ng access valve para ready na ito sa ating pag-reprocess or self-vacuum. Ayan, so this is important kailangan nyo din palamigin. Kaya yan nga yung ginagawa ko, binubuhusan ng tubig pero sa surface lang ng inyong mga charging port, huwag sa bunganga kasi baka pumasok yung tubig at lalong mapadali ang buhay ng ref ng inyong ginagawa. So for short, mababakjump kayo pag gano'n. So be careful. Ayan, kung nakikita nyo, pinapatuyo ko muna para ready na tayo sa ating pagre-reprocess. Okay, so checking tayo sa ating hininang at tingnan natin ang butas at hindi na kasi tayo nagpalit ng filter. Okay naman yan, basta mabilisan lang ang galaw. And then ikabit na yung kanyang mga electrical connections, yung kanyang relay at overload at ready na ito sa self-vacuuming. And then yung capillary, bago ka mag-self-vacuum, hinangan mo yan, putulin mo na lang yan mamaya pagkatapos mong ma-vacuum. Alright, may video tayo niyan at ito na nga yung ginawa natin mga kamaster. Kung makikita nyo, ayan, nakahinang na so ready na ito sa self-vacuum. Okay, at may audience pa tayo yan si Mingming. Chine-check niya kung tama nga yung ating ginawa. So ready na to mga kamaster, mga kalodi, mga karaku. A few moments later. At ito na nga mga kamaster, mga kalodi, mga karakul. So tapos na tayo sa ating self-vacuum. Hindi ko na naipakita kasi nga ako rin ang gumawa nito. Kaya hindi ko na na-video or run. So, good thing pa din dito sa ref na to. Nakalabas pa rin yung condenser. At yan na nga siya. Okay, so after nga natin ma-vacuum, nakapagkarga na tayo.
At ayan na nga, lumalamig na yung ating ref. So, ganun lang kasimple ang ginagawa sa mga ganitong may leak sa kanyang coil. Ayan o, dyan sa may kanyang auxiliary line dyan sa may pinto. So, ang ginagawa natin dyan, pinabypass natin at nilalagyan natin ng panibagong coil dyan sa ilalim. Maraming salamat po ulit at sana'y may natutunan ulit kayo sa video na to. Huwag po natin kalimutang i-like, share, and pakiclick na rin ang ating notification bell para ma-notify tayo sa ating susunod na video. Mabuhay po tayong lahat!